ang Ginoo minaaki ninyo. Manasab kini. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Tapos nila kini kusuk-kusua. Sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana, nga gidili sa atong balaod, gibuhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya? Ug ang iyang mga kauban, misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pain nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug iyang mga kauban, diya usab gyatagan sa pain. Apan gawas lamang sa mga pari gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pain nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maligban magandang tanghali sa ating lahat. Ang taghali. So ngayon, para maunawaan din natin yung mga Pariseo, balik muna tayo sa kanilang historical context. Bakit nakasalita sila na ganito? Ano ba yung batas ng mga Hudyo? Meron silang tinatawag na batas in relation to eating and food preparation. Nandyan yan sa kanilang Mishnah, rabbinic interpretation of the law. Una, bawal pala sa kanila sa araw ng pahinga, Sabbath, rest day, ang pag-prepare ng pagkain. Or kahit na food can be eaten on Sabbath, but preparation must be done before sundown on Friday. So yung pagkain nila ay niluluto na. No? Hindi na sila magluluto sa araw ng Sabat. Bawal po yung pagluto. Kahit yung imong painitan, imong warming food, no? Bawal din, no? So, cooking, boiling, frying, pagpirito ng isda, bawal. So, 6 p.m. sa Friday, bawal na po. Hanggang 6 p.m. sa Saturday. So, mag-close na sila. Walang trabaho. Pati na yung pagluto. Pagkuha ng mga kahoy, bawal po yun. So, itong ginagawa ng mga apostol, bawal po ito. Plucking grain, reaping, yung pag-harvest, bawal po yun. Rubbing grain heads, yung ginawa ng mga apostol, kumuha sila sa bunga, sa uhay, kinain. Bawal pala yun sa batas, sa pag-observe sa araw ng pahinga. Yung araw nilang pahinga, 6 p.m. sa Friday hanggang 6 p.m. sa Saturday. Yun ang batas. Yun talaga yung tradisyon ng mga Hudyo. So nag-react yung mga Pariseo. Dahil sila yung leader sa mga Jewish community. Pero ngayon, meron silang bagong natutunan. At tayo din meron tayong bagong natutunan kay Kristo. So ngayon, ito yung point ni Kristo. No? Human needs overrides ceremonial law. No? Basta human needs na, kung gutom na yung mga tao, wala ng batas dyan. No? Example, pagpunta mo dito, gutom na gutom ka, pwede mo kunin yung tinapay doon sa
sa kantin. Hindi kasalanan yon. Ninakaw mo, Father eh. Bawal yan sa Ten Commandments. No? Yung pagkagutom is greater than the law. Hindi po yan stealing. Uy. Kapag uhaw ka na, and then may buko, hindi ka mayari sa coconut, sa niyog, hindi ka mayari sa niyog. Kinuha mo, ininom mo, kinain mo. Nakaw ba yun? Uy. Gutom ka eh. Hindi yun nakaw. Uy. Pero kung hindi ka gutom, hindi yun kasali. Gusto ko lang kakain ng niyog, Father eh. Iba yun. Nakaw na yun. So human needs overrides ceremonial law. Uy. Kung kukuha ka doon, hindi ka gutom, nakaw yun. Uy. Tapos gutom na gutom ka ngayon, wala akong pagkain, bro. 3 araw ako walang kain. Kuha ka lang doon. Ikaw na bahala. Kahit hindi mo babayaran. Bakit? Life is greater than material things. Life is greater than the food. Provided, gutom na gutom ka na. Uy, yun po yung kondisyon. Busog na busog ka, kumuha ka pa rin doon, hindi ka nagbayad, nakaw yun. Ibang usapan yun. Okay? So ngayon, ang point ni Kristo ngayon, human need overrides ceremonial law. Overrides any law. Kapag yung pulubi, grabe na yung gutom niya, kinain yung tinda mo na mangga, hindi kasalanan yon. Because life is greater than your mango. Life is greater than the food. Naintindihan ninyo? Uy. And it is from the mercy of God. Minsan, ay nag-implement tayo ng batas not in the context of mercy, but in the context of judgment. Amen? At si Kristo, sabi niya, ito po, ang ganda ng sinabi niya dito, Jesus teaches that laws are meant to serve people, not vice versa. Ito po, maganda po ito. The law are meant to serve the people, not to enslave the people. Yung batas natin ay hindi na po nakapagsilbi sa ating lahat, hindi maganda yon. Because the law is meant to serve the people, not to enslave the people, not to dominate the people, not to imprison the people. Wow. Ang ganda, no? Ito yung magandang araw ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Kumusta yung batas ninyo? Baka, nabali. No? People serving the law. No. The law must serve the people. Must protect the people. Must promote the dignity of the people of God. Not to lose their dignity. Not to lose their identity using the law. Ang ganda ng ni Kristo, no? Yung niya. Because He is greater than the law. He is the fulfillment of the law. Because He is God. Amen? Ano pa? The true understanding of the Scripture requires both letter and the spirit of the law. Ano yung epekto nito na maidulot sa ating lahat? No? Lordship of Christ, Christ has ultimate authority. Yung final say, hindi yung mga Pariseo. Because He is God of gods, Lord of lords, King of kings. So therefore, He interpret the law with the lens of mercy. He interpret the law to the human needs greater than the law.
Oh, example, gutom na ako, Father. Kahapon wala akong kain, ngayon wala din. Pwede ka kumuha ng pagkain. Hindi ka nagkasala. Shh. Sino yung gutom ngayon? Hindi pa kumakain. Kuha lang kayo doon. Bahalag, way ginansya. Bahalag, mahurot panukli. Light is greater than the food. Light is greater than your dress. Person is greater than anything else. Tayong lahat ay dignified before the eyes of the Lord. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung batas natin ay hindi less dignified natin. Hindi maging maliit na tao tayo. The Lord is giving us an authentic interpretation, a wonderful meaning, no? A liberation, no? From an authentic interpretation of the Jews, the rabbinic interpretation of the law, no? Parang sila ay legalistic na. Mas importante pa yung batas kaysa tao. So, para sa ni Kristo, pinaka-importante kayong lahat. Tayong lahat po ay very important before the eyes of the Lord. Sino ang pinaka-importante, Father? Pare o mga laigo? Same importance. Before the eyes of the Lord. Hindi po lamang ang mga pari. Hindi din lamang ang obispo. In terms of dignity of humanity, no? Human life. Kahit yung bago lang na isilang, no? Fertilization of the egg, yung pag-meet nila, it is dignified person. No? Wow. All of us are dignified, greater than the law. Greater than any constitution. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo! yung mga apostol, yung mga Hudyo, super serious. Extreme. Hindi maganda yon, no? Ito po, may sayings akong nabasa. I-share ko sa inyo. No? Nasaan na yun? Nandito. Ang ganda ng sayings. Ito po. Hindi pala ito. Tingnan ko muna, ha. Dahil hindi ko na screenshot. Maganda po ito. Galing po ito sa mga Asian philosophers. About sobrang seryoso, no? Minsan ay sobra tayong seryoso, no? No. Seriousness is a disease. Kahit tumatawa na yung iba, naka pa rin serious. Yun ang mga Pariseo. Seriousness is a disease. A serious man is a dead man. Delikado niya. Kaya nga, linagay ko dun sa, sa personal constitution ko. May personal creed ako eh. When I speak seriously, say something funny. No. When I speak seriously, say something. Minsan ay parang seryoso tayo. Extreme na extreme. A serious man is a dead before his death. Uy. Nauna nang namatay before siya mamatay. Tingnan mo yung katabi mo, seryoso? Patay na yan bago pa mamatay. Life is such a valuable opportunity. It should not be lost in seriousness. No?
sobrang seryoso mo dahil nagkasakit ka na, malapit na ako mamatay. Huwag mo munang patayin yung sarili mo. No? Tumawa ka naman. Amen? So laugh, play, dance, and meditate. No? So, tingnan mo yung katabi mo. Serious yan? Pinatay na niya yung sarili niya bago siya mamatay. Seriousness. Too much seriousness is a disease. Amen? So, ang ganda ng sayings ng isang Asian philosopher. No? Ulitin ko ha. Ganda nito. So when we speak about demon, huwag niyong seryosohin yung demonyo. No? Seriousness is a disease. Too much seriousness ha. A serious man is dead before his death. So namatay na siya bago siya namatay. Life is such a viable opportunity. It should not be lost in our seriousness, too much seriousness. Hindi maganda yun. Let us continue to laugh. Let us continue to dance. Let us continue to play. And, most importantly, to meditate. Amen? There is a time to live. There is a time to die. Di ba? Ganun, nag-una-una mang kagkamatay. Enjoy life. Amen? Don't just live partially and then die partially. When you live, live totally. When you die totally. Kailan natugron? Partially na, partially. Gunahan ka, kamatay na lang. Last 15 minutes. Ako i-share ninyo. Ugma na ni mahuman. So, katekism ni. No? Dili ka mo may ugma mahuman ha. No? Yun yung katekism ninyo about